Okay, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon na nang mamahal palagi. Dahil ibinigay mo sa amin yung pagkakataon na ito na pag-aralan ang Biblia. Opo Panginoon, nalalaman namin, kami po ay nabubuhay sa huling panahon at yung ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay talagang malapit na. Kaya Panginoon, ngayong gabi at bukas, makakaroon po kami ng pinakamahalagang oras. Lalo na po, matutunan namin sino ako sa harapan ng Diyos at paano po makapunta ako sa langit. Kaya, Panginoon, tulungan po kami upang kaming lahat ay magiging mapakumbaba. Kaya, maunawaan naming lahat yung Ebanghelyo. Pakiusap, Panginoon, tulungan po kami. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay. Sa screen po, meron po isang sentence. Ito po ay tema ng session na ito. Sino ba ako sa harap ng Diyos? Sa katunayan, yung gabing ito, yung session na gabing ito at bukas, ito po ay bagay na personal matter. Hanggang kagabi, natutunan natin ang mga kasaysayan ng tao, di ba? Mula sa halamanan ng Eden at saka kagabi, nakita po natin ang mga ebidensya, tanda ng huling panahon. Kaya nga po, nalaman natin ngayon, tayo po ay nabubuhay sa huling panahon. So naniwala po ba kayo nito? Tayo ay nabubuhay sa huling panahon? Naniwala po ba kayo? Opo. Ilang porsyento ay totoo ito? 100% totoo. Ito po ay talagang 100% totoo, tayo po ay nabubuhay sa huling panahon. And then, Juan chapter 3, verse 12, babasahin ko po. Kung sinabi ko sa inyo, ito po, sinabi ni Hesus Kristo, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano ninyong paniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Sa katunayan, sinabi ni Hesus Kristo na sa mundong ito, meron po dalawang bagay na bagay. Isa, makalupang bagay, iba, makalangit na bagay. Kung ganon, ano ang makalupang bagay, ano ang makalangit na bagay? Ito po. Sa katunayan, yung chapter 1, session 1 hanggang session 3. 3 araw, natutunan natin ang mga bagay na makalupa. Anong nangyari sa kasaysayan ng tao? Halamanan ng Eden, malaking pagpaha sa panahon ni Noe, at saka kasaysayan ng Israel. Kaya nga po, ini-check po natin, yung lahat ng bagay sa mundong ito, makalupang bagay ay 100% na natupad. Diba? Ano ang sinabi ng Biblia ay natupad na sa ating henerasyon. Kahit naipropesya ng mga propeta, anong mangyayari sa huling panahon ay naganap na sa ating henerasyon. Kaya nga po, madali po na naniwala, tayo po ay nabubuhay sa huling panahon.
100% natupad na. And then, ano pang mga bagay na makalangit? Espiritu, kaligtasan, langit at impyerno. Natututunan natin sa sa gabi ng ito at bukas, natututunan natin ang mga bagay na makalangit. Kaya nang ang lahat ng mga bagay na makalupa ay naganap na. Ayon sa Biblia, kayo din naman po, ang mga bagay na makalangit din ay mangyayari ayon sa Biblia. Kaya nga po, hanggang sa session 3, natutunan natin anong nangyari sa kasaysayan ng tao. Kung ganon, madali po, maniwala po tayo. Anong mangyayari sa ating espiritu? Espiritu na bagay. Kaya, ang mga bagay na makarupa ay malinaw na, ebidensya na ang Biblia ay 100% totoo. At ang Diyos ay buhay pa, umiral pa. Diba? Opo. Kaya nga po, madali po naniwala ang mga makalangit na bagay din ay mangyayari ayon sa Biblia. Ito po ay kung dahilan natutunan natin ang mga makalupa ng bagay una. And then, yung larawan na ito ay nagsasabi sa atin na mahalagang bagay. Meron po dito isang tao na nakatayo sa bangin. And then isang sentence. Ano yun? Sin separate. Sa katunayan, sa tingin ko, gusto niyang tumawid sa kabila. Pero walang tulay. Diba? Wala po tulay. And then sentence, ang kasalanan ang nakihiwalay. Anong ibig sabihin po? Opo, ang kasalanan ang nakihiwalay sa atin mula sa Panginoon. So kagabi, hanggang session 3, natutunan natin kasaysayan ng tao. God of Eden, and then the pagpaha sa panahon ni Noe, and then mga Israelita, kasaysayan ng Israelita. So, bakit po, Adan and Eva, sila'y napalayas mula sa halamanan ng Eden. Opo, dahil sa kasalanan. And then, bakit po maraming tao ay pinatay sa pamagitan ng malaking pagpaha sa panahon ni Noe? Dahil sa kasalanan. And then, maraming mga Hudyo ay pinatay sa loob ng 1,900 years sa kasaysayan ng tao. Bakit po sila ay pinatay? Dahil sa kasalanan. Kasalanan, sin po. Ito po ay importanteng aral. So, gaya ng sinabi ng sentence na ito, sin, yung kasalanan ang nakihiwalay. Totoo yun. So, ang lahat ng kwento ng iyon ay nagsasabi sa atin na ang lahat ng mga problema ay galing sa kasalanan. Tingnan ninyo po ako. Lahat ng tao ay mamamatay. Tama po ito? Tama po ito? Kung ganon, bakit po tayo mamamatay? Hey, Pastor, dahil sa sakit, dahil sa edad, dahil sa aksidente. Tama yun. Pero ito po ay hindi 100% tamang sagot. Bakit po isang tao, hindi po, ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Opo. Kaya nga po, tapat nating masolusyonan yung problema na ito na kasalanan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yun po yung kaligtasan, salvation. Kung ganon, paano po tayo maligtas? Sabi ng Biblia, repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel.
Marcos chapter 1 verse 15 na sinabi ni Jesus, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito po ay session 3, di ba? Session 3 po. Natutunan natin ang lahat ng bagay na naganap na. Natupad na, di ba? Kung ganon, anong dapat natin gawin? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Dalawang bagay po natitira. Ano yun? Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito po. Kung paano ako'y maligtas. Repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Kung ganon, ano ang tunay na pagsisisi? Alam ninyo, kung kahit nalalaman ninyo ano ang ebanghelyo, kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo mananampalataya sa ebanghelyo. Kung hindi kayo magsisisi. Kung ganon, ano ang tunay na pagsisisi? Maraming tao misunderstand about repentance. Sabi ng Biblia, Lucas chapter 13:5, malimang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Bakit po? Kung hindi po siya magsisi, siya po ay mapapahamak. Bakit? Dahil kung hindi siya magsisisi, hindi siya maaari po manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya, kung upang manalangin, upang maniwala sa Ebanghelyo, dapat tayong magsisisi. Ito po ay isa lamang the condition. Upang maniwala sa Ebanghelyo, dapat tayong magsisisi muna. Naintindihan po? Naintindihan po? Opo. Kung gano'n, ano ang pagsisisi? Maraming tao ang may maling pagkaunawa tungkol sa pagsisisi. Inakala nila, Panginoon, kagabi po, sa gabi, Panginoon, napupo ako sa asawa ko, tulungan mo ako, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako, hindi ko sumunod sa magulang ko. Pakiusap, tulungan mo ako at patawarin mo ako. Ang lahat ng kasalanan sa ngayon araw. Salamat. Inakala nila yung kanilang kasalanan ay pinatawan na. Tama po, hindi. Pasensya na po, hindi. Hindi po. Sa pamagitan ng panalangin, ang ating kasalanan ay papatawarin? Hindi. Hindi po. Tungkol dito, bukas po, matututunan natin. Ito po ay hindi pagsisisi sa Biblia. Malinaw na sinabi ng Biblia na upang mapatawad ang lahat ng kasalanan natin ay hindi panalangin, kundi buhay, dugo at kailangan. Yung buhay, dugo ang kailangan. Kailangan po. Kung ganon, ano ang tunay na pagsisisi? Ito po, ang pag-anim na ako'y isang makasalanan. Sa harapan ng Diyos, ito ang tunay na pagsisisi. We must agree, I am sinner na mapupunta sa impyerno. Opo, we must know my spiritual position, spiritual condition. Yun po yung pagsisisi. Panginoon, kung ako'y mamamatay ngayon araw, nalalaman ko na ako'y mapupunta sa impyerno, kaya nga po pakiusa, tulungan mo ako. Ito po ay pagsisisi. Tapan ninyong malaman. Tapan ninyong malaman. Sino kayo sa harapan ng Diyos? And then saan kayo mapupunta ngayon? Tapan ninyong malaman. Naintindihan po? Kaya nga po sa gabing ito, matututunan natin, sino ako? Sino ako sa harapan ng Diyos?
Sino ako sa harapan ng Diyos? So, meron po isang magandang halimbawa. Dalawang tao ay umakyat sa templo, Pariseo at tax collector, maninihingi ng buwis. Sa pamagitan ng dalawang taong ito, maaari po nating malaman kung ano ang tunay na pagsisisi. Sa katunayan, dalawang taon, silang lahat ay representative ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Una, ito po ay panalangin ng Pariseo. Paano po siya po ay idinalangin? Idinalangin niya, Lucas chapter 18, verse 11 hanggang 12. Babasahin ko po. Ang Pariseo. Sino po Pariseo? Pariseo ay isang uri ng reliyosong tao sa Judaism. Parang pastor like that. Sila ay tinatawag natin sila na Pariseo, reliyosong tao. Okay? Ang Pariseo ay nakatayo na nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, ang mga lunya o gaya man ng maniningin ng buwis na ito. 12, dalawang uli akong nakaanyo na sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Yung kanyang panalangin ay dalawang bagay. Verse 11, anong ibig sabihin po? Salamat po, Panginoon, dahil ako'y hindi makasalanan. Sabi niya. Ako'y hindi makasalanan. Sabi niya. Salamat, Panginoon. And then verse 12, Panginoon, gumagawa ako para sa inyo. Gumagawa ako ng marami para sa inyo. Dalawang bagay, idinalangin niya. Yung panalangin na ito ay totoo, hindi. Totoo, hindi. Opo, syempre po, sa mata ng tao, siya po ay mukhang matuwid na tao. And then, syempre, ginawa niya ang lahat. Verse 12. Dalawang ulit akong nakaanyuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Totoo yun. Pero isang bagay, hindi niya alam. Ano po yun? Ang Diyos ay tumitingi, nakikita ng Diyos ang kanyang puso. Hindi niya alam ito. Yung puso, sa puso niya ay marami pang kasalanan. Hindi niya alam ito. Kahit siya po ay mukhang matuwid, reliyosong tao, pero nakakakita ang Diyos sa kanyang puso. Sa kanyang puso, may kasalanan o wala? Meron o wala? Marami. Diba? Pero, inakala niya, siya po ay mabuti, matuwid. Kaya nga po, ang ganito, idinaralangin niya. And then, umaasa po siya sa kanyang mabuting gawa. Sa kanyang matuwid na gawa. Kaya nga po, umaasa po siya sa kanyang sarili. So, pwede po siyang makapunta sa langit? Makakapunta siya po sa langit o hindi? Hindi. Hindi siya nagsisi. Kaya, hindi siya maaari po maniwala sa Ebanghelyo. Hindi niya alam. Siya din po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Naintindihan po what I'm saying? Opo. Ito po ang pananalangin ng mga hindi pa naipanamuli kaya ng reliyosong tao. Sa ating henerasyon din, maraming reliyosong tao ay nananalangin ng ganito. Dahil meron po silang sigasik. Linggo-linggo, Miyerkules, nakhandok po sila ng malaking pera. Kaya nga po, inakala nila, ay siguro,
ako'y tatanggapin ng Diyos dahil ako'y may sigasig para sa Diyos. Anong bagay? Anong bagay nagtitiwala po sila ng anong bagay po? Ang Diyos or ang kanilang matuwid na gawa. Umasa po sila sa kanyang sarili. Hindi po sila nagsisisi. Kaya nga po, sila'y hindi maliligtas. Saan po sila umasa? Opo, sila po ay umasa sa kanilang katuwiran. So, hindi po siya naligtas. Iba po, sino siya? Maniningin ng buwis. Babasahin ko po, Lucas chapter 18, verse 13. Babasahin ko po. Subalit ang maniningin ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin malamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi tinatagutan ang kanyang dibdib na nagsasabi. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Diyos, mahaba ka sa akin na isang very simple. Very simple. Pero, yun po ay 100% tamang pagsisisi. Anong sinabi niya? Alam niya sino siya sa harapan ng Diyos. Wala po ibang prayer, di ba? Hindi niya nabanggit. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya para sa Diyos? Hindi niya nabanggit, di ba? Hindi niya nabanggit. Nakhandok po siya. Hindi niya nabanggit. Pagtutulo sa church. Kundi, sinabi niya, ang isang bagay. Diyos, mahaba ka sa akin na isang makasalan. Alam na alam niya, siya po ay mapupunta sa impyerno. Dahil alam niya, siya po ay isang makasalan. Ito po ay tunay na pagsisisi. Nabanggit ko yung reliyosong buhay ko unang araw. Opo, bago po ay maligtas. Bago po ako maligtas. Tumadala po ako sa isang Christian church sa loob ng 20 years. Sa loob ng 20 years, I never have doubt. Ako'y naligtas o hindi. Inakala ko, hindi po ako perfecto. Subalit, siguro, pupunta po ako sa langit. Dahil, linggo-linggo, Miyerkules, Miyerkules, ako'y dumadalo, nakahandok po ako sa tithe. Kaya nga po, inakala ko, siguro, tatanggapin ng Diyos ako. Umasa po ako sa aking sarili. Hindi po sa Diyos. Kaya nga po, kahit sa weekend, ako'y naging mabuting Kristiyano. Pero weekday, Monday hanggang Friday, mukhang makamundong tao. Pero sa tingin ko, siguro, inakala ko, siguro, pupunta po ako sa langit. Dahil meron po akong relihiyon. Subalit, habang nakikinig ako sa Bible seminar tulad ninyo, nalaman ko, ako'y miserable ng makasalan. Nalaman ko yung position ko, condition ko. Hindi po ako mabuting Kristiyano, kundi miserable ng makasalan. Sa oras na yon, yung puso ko ay naging magpakumbaba. Panginoon, mahaba ka sa akin, isang miserable ng makasalanan. Sa oras na iyon, naunawaan ko ang Ebanghelyo. Ito po ay tunay na pagsisisi. Naintindihan po? Talaga po? Opo. Diyos, mahaba ka sa akin na isang makasalanan. Kaya nga po, naligtas po siya. And sabi ni Jesucristo, sinabi ko, Jesus, sa inyo, nanaok patungo sa kanyang bahay ang taong ito, maniningin ng buwis, na inaring ganap.
sa halip na ang isa, Pariseo. Dahil siya po ay nagsisisi ng taimtim. Mga kababayan, sa gabing ito, dapat ninyong malaman, sino kayo? Sino ako sa harapan ng Diyos? Yun po yung tunay na pagsisisi. Kaya nga po, matututunan natin ang tungkol sa kasalanan, paghuhukom at kamatayan. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Opo, makasalanan, totoo yun. Upang maunawaan nito, ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Ang kanyang utos ay popekto, tulad ang Diyos ay popekto. Kaya, kapag matutunan natin ang utos ng Diyos, malalaman natin kung sino ako sa harapan ng Diyos. Ang makasalanan. Meron po isang line. So, isang case. Yun po ay tuwid o baliko. Hello? Anto kayo? Hindi po? Opo. Yung line na ito ay tuwid o baliko? Sigurado kayo? Baliko? Sa mata ko, siguro tuwid. Baliko o tuwid? Paano natin malaman na ito ay tuwid? Kailangan po natin yung sukat, di ba? Kung meron po sukat, malalaman natin ito ay baliko o tuwid. Baliko yun, di ba? Dahil yung sukat po ay talagang tuwid, di ba? Kaya we can compare. It is tuwid o baliko. Sa katunayan, yung baliko ay ideya ng tao. And then, sukat ay utos ng Diyos. Kaya, kung matututunan natin ang 10 utos, malalaman natin, ako'y matuwid o masama. Ako'y matuwid na tao o makasalanan. Sa pamagitan ng Biblia. Kaya, mga 100 years ago, meron po doon isang evangelist, D.L. Moody, sinabi niya ang ganito, "The law is a mirror to show us who we are, who I am." Kaya nga po, yung Biblia ay isang salamin. Salamin. So, kaya sa pamagitan ng salamin, makakita po tayo sa aking sarili. Ako'y matuwid na tao o makasalanan. Naintindihan po? Biblia, isang salamin. Kung gusto ninyong hugasan, ano ang kailangan ninyo? Like this? Hindi po. Kailangan po nating tubig, di ba? Sa pamagitan ng 10 utos, malalaman natin ang condition ko. And then, upang mapatawad ang lahat ng ating kasalanan, kailangan po nating isang tubig. Yun po yung ebanghelyo. Naintindihan po? Opo. Kaya nga, ipinapakita sa atin ang utos na ako'y makasalanan, subalit hindi maaaring hugasan ng utos ang mga makasalanan natin. Kaya, Roma chapter 3 verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito po ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin ang 10 utos. Sabi ng Diyos, malaman ninyo sino kayo. Kaya nga, ibinigay niya sa atin yung 10 utos. Sinabi ng Biblia, walang sino man ang makakapunta sa langit sa pamagitan ng mabuting gawa, reliyosong. Hindi kaya. Ito ay sinabi ng Biblia. Sa kabilang banda, sa pamagitan ng 10 utos, malalaman natin kung gaano ako katerebuleng makasalanan.
Kaya ito ay talagang totoo. Roma chapter 7 verse 7. Kayo may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. Huwag kang mag-iimbot. Opo, totoo yun. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Meaning, tayong lahat ay makasalanan. Sumangayon kayo? Talaga po? Walang exempted. Kaya walang sino man ang makakapunta sa langit sa pamagitan ng kanilang sariling katuwiran. And then, paulit-ulit, yung aklan ng Roma ay nagsasabi, tayong lahat ay makasalanan. Yamang ang lahat ay nakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos ay parang langit, heaven. Dahil sa kasalanan, walang sino man ay nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, ito pa ay totoo. So, ano ang kahulugan ng makasalanan sa Biblia? Sinabi ng Biblia, kahit na bago po tayo isilang sa bahay bata ng ina natin, tayo'y makasalanan. Ano? Ako'y nasa bahay bata. Sinapupunan. Ako ba'y naging na makasalanan? Totoo yun? Opo, totoo yun. Ito po ay awin ni Haring David. Pag siya po ay gumawa ng malaking kasalanan, naunawan niya bakit siya po ay gumawa ng malaking kasalanan. Awit chapter 51 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, ako'y ipinang-anak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ito po ay kahulugan ng makasalanan sa Biblia. So, sinabi ng Biblia, bago po tayo isilang tayo'y makasalanan. Pero po dito, sanggol? Wala po. Sanggol. Doon. Mga sanggol po, lalo na po bagong sanggol, mukhang angel, di ba? Ay, ang cute. So, sa palagay natin, sila'y makakasala? Hindi. Cute lang po. Beloved baby, di ba? Pero sabi ng Biblia, sila'y naging makasalanan. Pastor, hindi po sila makasabi. Pero kung gano'n, sila'y makasalanan. Sabi ng Biblia. Meron po isang ebidensya. Yung bagong sanggol din ay makasalanan. Sila'y anak ko. Anang na lalaki, anang na babae. Patapas sila, kapag patapas sila, nagpicture po ako. So isang araw po, yung mas malaki, the son, and mas maliit, daughter po, isang araw po, ang aking son ay tumingin sa kanyang kapatid. Pumunta po siya. Biglang po pumunta po siya upang magtala ng isang basket. Para saan po? Para saan? Upang inisin ang kanyang kapatid. Anong nangyari? Nagpicture po ako ito. Inisip ko na sinasabi niya sa kanyang kapatid sa puso niya, galing na galing ako sa iyo. Talagang ayaw kita dahil sa iyo. Hindi na ako gusto ng magulang ko. Ayaw kita. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Hindi? Ang aking anang lamang? Hindi po, lahat ng bata, di ba? Maraming beses. Subalit, tiyang na walang magulang na nagturo sa mga anak nila, mainggi ka sa iyong kapatid, di ba? Kundi, mangmahalan kayo sa isa't isa.
Pero bakit po sila naiinggit sa isa't isa? Meron din po sila yung makasalanang likas. Kahit bata pa sila. Tama po ito? Totoo? Opo. Kaya nga, tingnan niyo po ito. Hala. Maingay ka! Shh! Tumay ka! Again. Hala. Bakit po? Ginawa niya ito. Opo. Siya din po ay makasalanan. Kaya mukhang cute. Mukhang angel. Wow, very cute. Pero sa loob niya, meron po maraming kasalanan. Naintindihan po? Kaya nga po tayong lahat ay isinilang bilang isang angel? Hindi, makasalanan. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Pagkapanganak. Opo. Mula sa bahay bata, sinapupunan ng nanay natin, tayo'y humiwalay na mula sa Diyos. Ito po ang tunay na kahulugan ng makasalanan. Dito po sa Biblia. Kaya, mas mahirap po gumawa ng mabuti, di ba? Kaysa gumawa ng kasalanan. Madali po na sisihin ang iba at pinupuri ang iba. Ito po ay totoo. Kung ganon, bakit po tayo'y isinilang bilang isang makasalanan? Dahil Roma chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng paksway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Sino po isang tao? Sino siya? Sino siya? Adan. Ang marami, sino siya? Marami. Ako. Ako. Ang lahat po. Ang lahat. Nang si Adan ay nakasala na unang pagkakataon, dahil sa kanya, lahat ay naging makasalanan. Dahil tayong lahat ay mula sa kanya. Tayong lahat ay ninuno. Ina po ni Adan at Eva. Diba? Siya po ay ang ninuno nating lahat. Kaya dahil sa kanya, tayo'y naging makasalanan. Kaya nga po, meron po taong nagsasabi, dahil sa kanya ako'y naging makasalanan? Ay, pastor, ito po ay hindi patas. Unfair. Kaya meron po isa pang verse. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya tumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat, sapagkat ako din ay nakasala. Naintindihan po? Hindi po si Adan and Eva. Adan and Eva lamang. Kundi pati, tayong lahat, ako din ay nakasala. Kaya nga po, si Adan, siya po ay isang representative. And then, ako din, kayo din ay nakasala. Totoo yun. Kaya ito, sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya tumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Kaya nabanggit ko, sinabi ko sa inyo, dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay mamamatay. Tama po? Pero sa verse na ito, sa Biblia, sa verse na ito, yung kahulugan ng kamatayan ay medyo makaiba. Sa palagay natin, kamatayan, ibig sabihin po, physical na patay, di ba?
Pero sa talatang ito, yung kamatayan ay tama po, speecher. And then, ano po yun? Disconnection. Pakihiwalay. Yun po yung the kamatayan sa Biblia. Pakihiwalay. Ito. Siya po ay Adan. Diba? Siya po ay Adan. Ito, dalawang uri ng tao. Nakatayo po siya, diba? Meaning, buhay. And then, she lay down. Meaning, patay. Una po, nang lumikha ang Diyos na ni Adan, siya po ay buhay pa. Pero, pagkatapos, makasala po siya. Anong nangyari? Yung kaluluwa niya ay patay na, namatay na. And then, namatay. Naintindihan po? Dati po, buhay pa, pero namatay na. Dahil sa kasalanan. Kaya, Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nakakasala ay mamamatay. Naintindihan po? Kaya nga po, ang lahan ng inapo niya ay namatay. Namatay. Spiritual na namatay. Spiritual death. Kahit physical katawan natin ay buhay pa. Pero, yung kaluluwa ay namatay na dahil sa kasalanan. Ang kahulugan ng kamatayan ng kaluluwa ay pagputol mula sa Panginoon. Meron po ilaw, di ba? Buksan po yung ilaw. Anong ibig sabihin po? Kuryente mula sa the company, mula sa generator. Yung kuryente ay pumapasok. And then, buhay. Di ba? Kung patay po, generation, anong mangyayari? Patay din ito. Yun po yung pagputol. Kaya hindi naman po, dati po, meron po connection sa pagitan ng Diyos and sina Adan and Eva. Pero kapag sila'y makasala, yung connection ito ay putol po, pinutol. Naintindihan po? Opo. So, ang makasalanan ay spiritual na patay. Yun po yung kahulugan ng kamatayan sa Biblia. So, conclusion. Sino ba ako sa harap ng Diyos? Sino po? Opo. Ako'y makasalanan. Naintindihan po? Talaga po? Opo. Let's stretching. Ay, pagod na pagod. Okay. Handa na po ba kayo? Kanan o kaliwa? Kanan. Alala. Kaliwa. Kanan. Sa likod, sumigaw. Ajat. Tsa. Isa pa po. Sa kaliwa. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Sa likod. Kumising na kayo? Okay. So palakpakan natin 10 beses. Ilang beses? 10 times. Okay? 3, 2, 1. Makinig kayo ng mabuti. 10 beses lamang, di ba? Okay. Ilang beses? Anim. 3, 2, 1. Mabilis. Dito po sa Manila. Paki po, mabilis kayo. Medyo hurry? Okay, last. Ilang beses po? Opo, 3, 2, 1.
Ang galing po ninyo. Okay. Buhay pa po? Opo. Huwag kayong mamatay hanggang sa session 5. Pagkatapos ng maligtas, okay lang. Pero bago po maligtas, huwag. So, sa pamagitan ng 10 utos, nalalaman natin ako'y talagang makasalanan. And then, sinabi ni Jesus na sa pamagitan ng bunga, malalaman natin ang kahoy. Matthew chapter 7, verse 16 hanggang 17. Makilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga tawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuting ang bunga. Unit, ang masamang puno ay masama ang bunga. Totoo yun, di ba? Mula sa punong kahoy ng mangga, ang mangga, yung punong kahoy dito, magpubunga ng mangga, di ba? Mula sa apple, di ba? Banana. Pinyas, di ba? Totoo yun. Bakit po tayo'y makasala? Dahil ako'y makasalanan. Naintindihan po? Hindi dahil gumawa ako ng kasalanan, ako'y naging makasalanan. Kundi, ako'y isinilang bilang isang makasalanan. Kaya nga, nakakasala po tayo. Malinaw po? Ano po una? Bunga muna, kahoy muna. Kahoy po, di ba? Kahoy, ibig sabihin po, makasalanan. Kaya nga, meron po bunga, yun po yung kasalanan. Naintindihan po? Kaya sabi ng Biblia, yung kahoy, ito po ay tao. Ano po yung bunga? Ito po ay kasalanan. Kung mabuting tao, magpubunga ng mabuting bunga. Masamang bunga. Madali po o mahirap? Madali po, mahirap. Madali po, di ba? Very easy. So, kung meron po maraming kasalanan, ibig sabihin po yung puno na ito ay sinner. Yun po yung kahulugan ng verse na ito, Matthew chapter 7, verse 16 and 17. Diba? Pero, ilang uri ng punong kahoy? Dito po, meron po punong kahoy ng lemon. Lemon po. Ilang uri po? Ilang uri ng meron lemon tree? Ilang uri? Tatlo, di ba? Number 1, marami o konti yung lemon? Madami. Ilang po? 16. And then number 2, ilan po? Tatlo lamang. Number 3, isa. Wala o isa? Isa. Ibig sabihin po, meron, di ba? Silang lahat. Yung lahat ng punong kahoy may bunga. Pero iba yung bilang, di ba? Marami, konti, pinaka-konti. Like this. So, unang bunga na may maraming bunga ay parang criminal. Parang the murderer, masamang babae. Opo, madali po na nalalaman sila'y masamang tao. Marumi, di ba? Makasalan po sila. And number 2, normal na tao, parang tulad natin. No? Hindi po tayo kriminal. Minsan po, very minsan po, nakasala po tayo. And ikatlong punong kahoy, sila po ay parang the reliyosong tao. No? The
parishes, pastor, priest, nun, pope, monk. Sila ay mukhang banal, di ba? Pero ito po ay importante. Meron po silang lahat ay bunga o wala? Meron. Meron. Meron kahit konti, di ba? Ibig sabihin po, sino po ang makasalanan? Yes po. Ang lahat ay makasalanan. Ito po ay standard ng Biblia. Standard ng Diyos. Kaya nga po, walang matuwid, wala kahit isa. Opo, different po. Some people, kunti lang. Iba, marami. Pero tayong lahat ay may kasalanan. Kaya nga po, sa mata ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Santiago chapter 2 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nakakasala sa lahat. Sa katunayan, sa Biblia po, sabi ng mga pastor, 613 utos. 613 utos. Marami po, di ba? Halimbawa po, ako tumupad ako, 613, I obey. Ito lahat, I obey. 612. Hindi po obey, isang lamang. Ako'y pupunta sa langit o impyerno? Impyerno. Ito po ay standard ng Biblia. Naintindihan po? So, I obey. 612. 99%. Below 1% lang, 1% sumuhay ako. Pero sabi ng Biblia, pupunta ka sa impyerno. Kaya Santiago chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, 99%, subalit lumalabag sa isa, ay nakakasala sa lahat. Bakit po? Ito po. Halimbawa po, meron po isang tubig, mukhang malamig at malinis, di ba? Ay, nahuhawa ko. Gusto kong uminom. Pero may isang tao, nakpatak ng isang lason. Isang patak lang, isang patak. Ito'y tubig o lason? Kung gusto niyong uminom yung tubig, inom kayo yung ng tubig na ito? Paki po. Isa lang. 99% tubig, 1% lang lason. Inom kayo o hindi? Paki po. Lason yun. Gayun din naman po, 612 utos, sumunod ako. Isa lang, sumuhay ako. Pero sabi ng Biblia, ikaw pupunta sa impyerno. Perfectly, if I perfectly obey the word of God, I can go to heaven. Kung ganon, maaari po akong sumunod sa lahat ng utos, maaari po ako o hindi. Kaya ko hindi. Hindi kaya. Hindi. Kaya nga po, walang sino man ay makapunta sa langit sa pamagitan ng mabuting gawa. Naintindihan po? Naintindihan po? Opo. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Unang 1 chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kung ganon, ano ang kasalanan? Sa katunayan, nagbigay sa atin ng Diyos ng mga utos. Kung hindi po tayo susunod iyon, ay kasalanan. Yung kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ito po ay representative ng lahat ng utos ng Panginoon. 10 utos. Do it, 8.
Do not do it, 8. And then do it, 2 lang. Kung hindi po tayo sumunod, yun po yung kasalanan. At saka maraming paraan tayo yung nakakasala. Sa salita, masamang salita. Di ba? Action, we hit others. Pag-iisip, maraming masamang isip. Sa tatlong paraan po, nakakasala po tayo. Kung ganon, dito po sa tatlong paraan na ito, saan tayo madalas na nakakasala? Sa action, pag-iisip. Salita? Isip? O action? Ano yun? Number 1, sa tingin ko, number 1. Tatlo lamang. Number 2. Wala? Number 4. Wala po number 4. Number 3. Para po, di ba? Paki po hindi kayo. Number 3 po, pag-iisip. Pag-iisip po. Lahat ng kasalanan mula sa utang natin. Di ba? Kasalanan sa puso. Sa ibang salita, kasalanan sa puso. Isip, di ba? Kung ganon, bakit madali na tayo nakakasala sa ating puso? Dahil inisip natin na kapag makasala tayo sa ating puso, walang sino man ang makakaalam nito. Kaya nga madali po na makasala tayo sa puso. Diba? And then inisip natin, yung kasalanan sa aking puso ay kasalanan? Inisip ko lamang, hindi ko ginawa. Pero, alam na alam ng Diyos ang puso natin. And then, unang hari, chapter 8, verse 39, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. Opo, kapag tayo ay nakakasala sa ating puso, alam na ito ng Panginoon. Kaya nga, yung kasalanan sa puso and then isip din ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Yung pamantayan ng Diyos sa paghuhukom ay talagang makaiba. Sa mundong ito po, yung hukom sa sanlibutan ay hinahatulan kung ano ang kanilang ginawa. Diba? Pero, yung Diyos, hinahatulan niya ano ang ginawa at ano ang iniisip natin. Naintindihan po? Opo. Kaya, Proverbs, Kawikaan, chapter 26, verse 24 hanggang 25, ang namumuhi ay nakukunwari sa pamagitan ng mga labi niya at siya'y naglalagay sa puso niya ng daya. Kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal. Kahit na tayo'y napupo sa ating boss, tayo'y nakukunwari. At sinabi natin sa kanyang ang ganito. In the morning, ano po yun? Pinahati. Paano po? In the morning, greet each other. Magandang umaga po, sir. Huwa po kayo sa umagang ito. Diba? Pero sa puso natin, kinapuputan kita. Diba? Pero nakukunwari po tayo. Kuha po kayo sa umagang ito. Diba? Opo. Sa katunayan, tayong lahat ay magaling sa pagtatago ng ating masasamang puso. Ito po ay ating puso. Hindi, aking puso. Aking puso. Maraming kasalanan sa aking puso. Kaya kulay itim. Kasalanan. Ano pong kasalanan? Anong kasalanan? Marcos chapter 7 verse 20, sinabi pa niya ni Jesus, ang lumalabag sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Anong ibig sabihin po nito? Ang lumalabag sa tao. Meaning po,
Ang lahat ng kasalanan ay lumalabas sa ating puso. Kaya nga po, sa mata ng Diyos, ano ang pinakamarumi? Ano ang pinakamarumi? Yung puso ko, aking puso. Hindi po, ating puso, aking puso po, aking puso. Dahil ang lahat ng mga kasalanan na marumi ay nasa puso ko. Nasa puso ko. Kaya, ang kasalanan na marumi ay galing sa maruming puso natin. Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya ano ang pinaka-mandaraya? Ano yun? Aking puso. At lupang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Sino po? Ang Diyos. Kaya malinaw na sinabi ng Biblia nito, ang ating puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Tama po din ito sa inyong lahat? Sumangayon kayo? Talaga po? Opo. Kung ganon, anong kasalanan ay lumalabas sa maruming puso? Una, pakikiapi. Sexual sin. Yung kasalanan na ito ay pinakasikretong kasalanan. Kaya nabanggit ni Jesus, una, pakikiapi. Matthew chapter 5 verse 27, ito po, utos sa lumang tipan. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mga alunya. Kung kagawa kayo ng mga alunya, anong mangyari? Patuwing ka. Sabi ng Biblia. Malaking kasalanan, di ba? Pero sa bagong tipan, sinabi ni Jesus, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Uni, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pangnanasa ay nakasala na sa kanyang ng pangalunya sa kanyang puso. Ulo. Meron po pangnanasa sa ating puso. Kapag tayo'y tumitingin sa isang babae o lalaki, anong sabi niya? Yun din ay pangang-alunya. Kung ganon, ilang beses po kumawa tayo ng pangalunya? Marami. Hoy, Pastor, hindi ako gumawa ng pangalunya. Never ever. Meron po akong asawa. Paano po naman? Sa puso. Tama po? Hindi natin alam. Pero alam na alam ng Diyos. Magpalik tanaw tayo sa ating buhay. Libong beses na tayo'y nakaroon ng mapangnasang pag-iisip. Kahit sa church. Maraming beses. Nakikita po tayo ng ganitong eksena maraming beses. Isang magandang babae ay lumalakad. Opo. Meron po siyang girlfriend, di ba? O asawa. Pero anong ginawa niya? Wow, sexy. Di ba? Anong iniisip niya? Anong iniisip niya? Ibig sabihin po, nakasala po siya na ng pangalunya. Lalaki lamang, hindi babae din. Parehas. Parehas po. Tingnan niyo po ako. Sabi ng Biblia, bago ang kasal, ang lahat ng uri ng sexual na fellowship, sexual na relationship ay tiyang na kasalanan. Bago po ang kasal. Bawal po. Mahigpit. Bawal. And then, mas mahigpit po sa bagong tipan po. Kung tayo'y pangnanasa sa puso natin, kung meron po tayong pangnanasa sa puso natin, sa mata ng Diyos, yun din ay pangalo niya. Naintindihan po? Naunawan po ninyo?
ito po ay standard ng Biblia. Kaya sabi ng Biblia, ito, number two. Number two. Ano yun? Pakpas lang. Pakpas lang. Minsan po na kapag kinapuputan natin ang iba, pwede nating inisimang ganito. Gusto kong patayin siya. Diba? Galing na galing ako sa kanya. Kaya sa puso natin, may tiger. Mukhang maamo, gentle. Pero sa puso ng lahat ng tao, may tigre, tiger, di ba? Tingnan ninyo po siya. Oy, mukhang maamo po siya. May salamin. Siguro professor o teacher, di ba? Pero, ano yun? Ano po yun? Bumba po, bumba. Ito po. Ano yun? Boom! Bumba po, bumba. Hindi natin alam kung kailan sumabog ang bumba niya, di ba? Ito po ay totoong kwento. Real story sa Korea. May isang asawa, isang married couple po doon sa Korea. Pero lagi niyang ginugulo ang kanyang asawa ng babae. Makulit po siya, asawang na lalaki. Ngunit, asawang babae na ito ay talagang maamo. Kaya kahit na ang asawang lalaki ay pinubukpok siya, hindi siya nagreklamo. Okay lang po, husband. Okay lang. Hindi siya nagsasalita ng masasama. Kayumpaman po isang araw, habang natutulog ang kanyang asawang lalaki, yung wife, nagpakulo ng maraming tubig. Nagpakulo ng maraming tubig. Alam niyo anong ginawa niya? Ang ibinuhos niya iyon sa mukha ng kanyang asawa. At husband namatay. Kaya nga po, ang lahat ng kapitbahay, nahulak po sila. Bakit niya ginawa ito? Siya po ay palagi po na maamo. Bakit po? Meron din po siya, sa puso niya, utang niya, meron po bumba. Palagi po, tiisin niya. Okay. Isang araw, maayos. Pero, yung bumba niya ay sumabog. Kaya, pumatay po siya sa kanyang asawa. Maaari po nating isipin kung ano ang isiisip niya araw-araw. Siguro puso niya, araw-araw, iniisip niya ang ganito. Papatayin kita. Pero, nagpakunwari po siya, di ba? Ang ganitong uri ng puso, tayong lahat ay mayroon. And then, Matthew chapter 5 verse 21, ito, lumang tipan, narinig niyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananago sa hukuman. Yun po yung lumang tipan. Pero, bagong tipan, anong sinabi ni Jesus tungkol sa pagpatay? Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Uni, sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopo sa kanyang kapatid ay mananago sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananago sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magturusa sa apoy na impyerno. So, dati po, nagsalita kayo ng ganito, raka, ulul ka, ilang beses po? Uncountable, di ba? Anong sabi ng Biblia? Magturusa sa nag-aapoy na impyerno. Meaning po, kung ako'y nagsalita ng mangmura, ako'y pupunta sa impyerno. And then,
Unang 1 chapter 3 verse 15, ang sino man napopo sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ilang beses po napopo kayo sa iyong kapatid o the kaibigan? Ilang beses? Marami, di ba? Marami. Sa mata ng Diyos, ang pagkapo sa iba ay pagpatay din. Number 3, kasakiman. Bigyan mo ako, bigyan mo pa ako, bigyan mo pa ako. Opo, sa ating puso din meron po kasakiman. Tingnan niyo po siya. Bata pa siya. Pero sa po ay nakatingin doon sa cookie, at siya ay may hawak na ibang cookie sa kanyang dalawang kamay, and paa niya ay nakalagay doon sa saging. Hala. Huwag ninyong hawakan. Ang lahat ay sa akin. Diba? Talagang napakasakit. Paano naman po tayo? Parehas. Pero alam niyo, yung mula sa kasakiman, tayo'y makasala mula sa kasakiman. At kapag ang pangnanasang iyon ay naipaklihi, ito ay nangaanang ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nabubunga ng kamatayan. Ang lahat ng kasalanan ay mula sa kasakiman. Sabi ng Biblia. Ibon, baby, sa akin. Hindi. Sa akin. Opo. Sila din ay makasalanan. Kay bata pa, sanggol pa. And then, number 4, pandaraya. Sa ibang salita, pagsisinungaling. Madalas po nating iniisip na ang pagsisinungaling ay mali na kasalanan. Ay, Pastor, telling a lie. Mali po, mali. White sin, white lie. Meron po white lie. Kung ganon, yun po ay hindi kasalanan. Uni, sinabi ng Biblia na kapag tayo ay nagsalita ng kasinungalingan, kahit isang beses, ang kasalanan ito ay magdadala sa atin sa impyerno. Ito po ay lista ng tao na mapupunta sa impyerno. Apocalypse chapter 21 verse 27. At hindi makakapasok doon sa langit. Sino po? Ang anumang bagay na marumi, o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal, o ng, ano yun? Kasinungalingan. Ilang beses po nagsinungaling kayo sa araw na ito? Ilang beses? And then sa buwan na ito? Sa taon na ito, ilang beses? Sa buong buhay ninyo, ilang beses? Marami. Kung ganon, sino ako sa harapan ng Diyos? Sinungaling. Sinungaling. Yung sinungaling, saan siya pupunta? Sabi ng Biblia, impyerno. Impyerno. And number 5, paninigin ng puri. Slander, backbite. Chismis. Chismis mo. Talagang gusto nating pag-usapan ang tungkol sa iba. Halika. Alam mo ba yun? Nakarinig ako ng napakamasamang bagay. Shh, sikreto. Shh. Ito ay sikreto lang. Huwag mo sabihin sa iba. Okay lang. Shh. And then, anong gagawa niya? Anong gagawa?
1, 2, okay. And then sabi niya sa iba, halika. Shh! Alam mo ba ito? Sikreto ito. Ginawa niya ang masamang bagay. Anong nangyari? And then buong tao sa barangay, alam nila, di ba? Ito po ay chismis. Mukhang mali na kasalanan, pero anong sabi ng Biblia? Mga salitang padulos-dalos ay parang ulos ng espada. Dahil sa chismis, ilang tao ay mamamatay. Kung ganon, chismis din ay malaking kasalanan. Nakakasakin ng maraming tao ang tabang na ito. Opo. Kaya nga po, yung salita ay tabang na hindi nakikita. Chismis. And then kapalaluan, pride, pagmamalaki. Kapalaluan. Tayong lahat ay nais magyabang sa mga bagay. Kung tayo ay maraming pera, kung meron po tayong mabuting mga bagay, kung ang ating anak ay nag-aral ng mabuti, madali tayong magiging mayabang. Di ba? Kung gayon, halimbawa po, kapag ang asawa ko ay pinilihan ka ng singsing, anong gusto niyo? Ay, meron po ako sakit sa ulo. Pero sa katunay, tingnan mo yung singsing na ito. Mahal na mahal. Wala po sakit sa ulo niya, pero gusto niyang mayabang. Ito, medyo mahal. Ano yun? Oh, singsing po ito. Ang asawa ko ay pumili para sa akin. Opo, mayabang po siya. Bakit po hindi? And then ito, ano yun? Sino siya? Sino po siya? Pusa. Pero inakala niya, ako'y leon. Speaker na pangmamalaki. Speaker pride. Ang ilang tao nagsabi, ako'y naligtas. Pero hindi niya alam ano ang ebanghelyo. Yun po yung speaker na pride. Bakit inakala niya ang ganito? Dahil naniwala po siya na siya'y nakagawa ng maraming mga bagay para sa Panginoon. Tulad ng Pariseo. Dahil mayroon po silang reliyosong pagsisikap. May isang taong nagsabi, siguro ako ay makapunta sa langit. Dahil tuwing linggo, pupunta po ako sa simbahan. Ako'y palaging nananalangin sa Diyos. Minsan ako'y nakhanto. Kaya nga, ako'y tatanggapin ng Diyos. Ito po ay speech na pangmamataas. Pangmamataas. Kaya nga po, paulit-ulit, nabanggit ko ito. Upang maunawa ng Ebanghelyo, upang maligpas po kayo, una sa lahat po, tayo'y magiging magpakumbaba. Dapat tayong maging magpakumbaba. Humble heart. Mabuting tao ako, hindi. Miserable makasalanan. Sabi ng Biblia. Kaya, sa puso nating, maraming uri ng hayop. Yung hayop ay tumutukoy sa ating uri ng kasalanan. Ano ang nasa loob ng ating puso? Marami, di ba? So, sinusubukan nating itago ang mga kasalanan na ito sa pamagitan ng education, elementary, high school, college, university, doctor course, sa pamagitan ng mabubuting gawa, pagtulong sa iba, sa pamagitan ng relihiyon, sinusubukan nating itago. Matatago ba natin ito? Hindi. Hindi natin pwede maitago ang lahat ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. You cannot hide your sin before God. Ito po ay conclusion. Siya si Ginoong mabuti. Heto ang taong lamang sa kabutihan.
Ginagawa ko lang naman ang tama. Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting tao ang napupunta sa langit, siya ang mauuna. Talaga naman. Ginoong mabuti, sumusunod ka ba sa 10 utos? Madalas. Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan? Sige. Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Oo. Sino bang hindi? Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling. Oh, heto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan? Hindi! Pero kaamin mo lang na sinungaling ka. Matagal na yon. Bata pa ako. Tsaka candy lang naman. Anong tawag mo sa taong nagnanakaw? Magnanakaw. Sige, eto pang isa. Huwag kang mangangalunya. Madali yan. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Hi, Pogi. Wow! Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo. Tama. Isa pa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura? Ay! Iyan, ginoong mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin, isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan, at mangangalunya sa iyong puso. 4 pa lang iyon sa 10 utos. Oo na. Hindi ako perpekto. Higit na malala pa dyan. Halimbawa, malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at may tatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan. Ay! Nakakahiya yun! Tama. Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso. Teka! Kung ihambing ako sa ibang tao, isa akong santo. Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit 5 beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa 1,825 ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa 70 taong gulang, magkakasala ka ng higit sa 127,000 beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon. Pero papatawarin niya ako, di ba? Subukan natin yan sa isang korte. Alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin. Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay, Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya. hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopotan niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito. Opo. Ito po ay importante. Sino ang hukom? Ako, tao, o ang Diyos? Diyos. Ito po ay malaking problema. Yung hukom dito po sa mundo, hindi nila alam ang mga kasalanan sa puso natin, di ba? Pero alam na alam ng Diyos, ang lahat ng aking kasalanan sa puso, sa labas, mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, lahat po, alam niya. Kaya nga po, 100% ako'y makasalanan. Sa mata ko, kayo, mas mabuti kaysa ako. Pero, hindi po ako hukom. Sino po hukom? Ang Diyos. Kaya nga po, dapat tayong sumunod sa Kanyang utos. Alam natin, dapat nating malaman, ano ang standard ng 10 utos. Kung hindi po ako sumunod, isang utos lamang. Pero ako'y pupunta sa impyerno. Ito po ay the standard
ng Biblia. Malinaw po? Malinaw po? Opo. Kaya sabi ng Biblia, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Kaya sabi ng Biblia, tayong lahat ay isinilang bilang isang makasalanan. Sa buong buhay natin, ako'y nakakasala. And then, isang araw, tiyang na mamamatay po ako. Yung kamatayan ay huli? Hindi. Meron po mundong darating. Meron po paghuhukom. Ito po ay malaking problema. Pero may isang tao ang nagsabi ng ganito. Ay, Pastor, tama yun. Pero, minsan po gumagawa ko ng kabutihan. Hindi po kasalanan lamang. Minsan po, gumawa ako ng kabutihan. Totoo yun. Totoo yun. Ngunit, ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa kabutihan natin? Isaiah chapter 64, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Sabi ng Diyos, ating kasalanan ay marumi. Madali po ito. Madali po na naunawaan ito. O totoo yun, kasalanan, marumi. Diba? Pero sabi ng Biblia, kahit kabutihan natin din ay marumi. Bakit po? Naunawan po ito? Naunawan ninyo ito? Kabutihan natin din ay marumi. Hindi po malinis. Bakit? Dahil ang ating mga mata at ang paningin ng Diyos ay talagang makaiba. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo at ang inyong mga darili ng kasamaan. Dahil tayo'y makasalanan. Kaya nga, ibig sabihin po, ang ating kamay ay marumi pa. Halimbawa po, nag-order po ako, inasal para sa inyong lahat. Ilan po? 500 like that. I order inasal. And then gusto kong mag-share inasal sa inyong lahat. And then nakita ninyo yung kamay ko, parang ganun po. Nag-share po ako. Like this. Gusto ninyong kumain? Bakit po masarap na inasal? Huh? Yung puso ko ay maganda at saka yung pagkain na masarap, bakit po hindi kayo kakain? Malinis o marumi? Tingnan niyo po yung screen. Marumi. Uy! Paso, anong nangyari sa kamay mo? Okay lang, pusok pa. Hindi ako kakain. Pusok pa ako. Okay na. Dahil kahit yung puso ko ay maganda, pero kamay marumi. Kaya din naman po, ako'y makasalanan pa. Ibig sabihin po, yung kamay ko ay marumi pa. Kaya nga po, kahit gumawa tayo ng kabutihan, hindi ang Diyos tatanggap ng ating kabutihan. Tingnan ninyo po ito. Ay, mabuti po siya.
Dati po, inakala niya, ay, maganda po yung anak ko. Maamo po siya. Kaya nga uminom po siya, di ba? Ngayon alam niya, saan po ito galing? Saan po? Siyarbol. Opo, yung puso niya ay maganda. Pero yung tubig ay mula sa siyarbol, marumi. So, gusto niyang ulit? Uminom? Okay lang po, okay lang. Ako lamang. Di ba? Parehas po. Job chapter 35 verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ikaw ay mabuti, anong sa kanya iyong ibinibigay? O ang bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Meron o wala? Wala. Dahil ang ating kamay ay marumi pa. Ibig sabihin po, ako makasalanan pa. Halimbawa po, kung ako'y naligtas, yung kamay ko ay magiging malinis. And then, tatanggapin ng Diyos ang ating kabutihan. Pero, kung ako'y makasalanan pa, hindi siya tatanggap. Naintindihan po? Talaga po? Opo. And then, isang araw, mamamatay po tayo. Ilang porsyento? 100%. Mamamatay po tayo. So nakita po, in-check po yun, isang taon, alam niyo ilang tao ay namatay? Mga 60 million katao ay namatay sa isang tao. And then isang second, 2 person, toktak, dalawa namatay. Toktak, dalawa namatay. Every second, dalawang katao ay namatay. Marami o kunti. And then isang araw, ako din, kayo din, mamamatay, di ba? Tingnan ninyo po ito. Isang lalaki ay lumalaka. Hindi niya alam, siya po ay mamamatay. Dahil aksidente, namatay po siya. Hindi natin alam kung kailan po ako'y mamamatay. Kaya nga, tapan nating maghanda na makita ang Diyos. Hebrews chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Opo, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hukom na nakakaalam ng ganitong puso. Kung gano, handa na po ba kayo na makatakbo ang Panginoon? Pagkatapos ng kamatayan, tiyang na makakaroon ng paghukom. Ito po ay 100%. 100%. Paghukom. Ecclesiastes chapter 11 verse 9, ikaw ay magalak o pinata sa iyong kabataan. At pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakat ka sa mga lakan ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Unit, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Ito po ay problema. Enjoy your life. Lalo na pagkabataan. Bata pa kayo, di ba? Pero pagkatapos kamatayan, meron po doon, paghuhukom.
Ang Diyos ay matitiisin sa lahat ng panahon. Ngunit, hindi po panghabang buhay. Kung kayo'y magpapatuloy sa pagkawan ng kasalanan at hindi kayo nagsisisi, hatulan kayo ng Panginoon. Ito po ay sinabi ng Biblia. Sa pagkatadalin ng Diyos ang bawat kawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay. Lihim na bagay. Anong ibig sabihin po? Opo, ilang kasalanan po, hindi po ng ibang tao, di ba? Hindi alam ng ibang tao. Ako lang. Pero sabi ng Biblia, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Lahat ng kasalanan, tayo sa lahat ng kasalanan natin, hatol lang po tayo, sabi ng Biblia. Nakikita at hindi nakikita. At ito'y nagpapaliwanag sa huling paghuhukom. Ito'y tinatawag natin na paghuhukom sa puting trono. Makikita po natin kung kaano kamahigpit at nakakatakot ang paghuhukom. Revelation, Apocalypse chapter 20 verse 11, nakita ko ang isang malaking tronong puti. Malaki, ang Diyos ay makapangyarihan Diyos. Puti, wala siyang kasalanan. At ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natakbuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila o mga hamak. Opo, meron kahit mayamang tao, sila din ay mamamatay. Bakit po hindi? Nakatayo sa harapan ng trono at pinuksan ang mga aklat, pinuksan din ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Sa harapan ng Diyos, tatlong uri ng aklat. Isa, Biblia. Iba, the aklat ng buhay na walang hanggang. Meaning po, listahan ng tunay na Kristiyano. Meron po iba. Yung sa aklat na ito, opo, lahat ng kasalanan na ginawa natin. Ito ay isinulat. Ayon sa aklat, opo, tayo'y hahatulan. 13, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan ang Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Very, very strict judgment. Ayon sa kanilang mga gawa. Hindi lamang hinusgahan ng Diyos ang kaluluwa ng isang makasalanan. Matapos mapagisa ng Diyos ang kanilang kaluluwa at katawan, sila'y hatulan ng Panginoon ayon sa ating mga gawa. Kaya nga po, takot na takot po ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natakbuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito po ay eternal hell. Lawa ng apoy. Lawa ng apoy. Yung Hades po, ito po ay impyerno para sa kaluluwa lamang. Ngayon, isang tao ay namatay, isang makasalanan ay namatay, yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa Hades. Pero, pagkatapos ng huling paghuhukom, Hades ay itapon sa lawa ng apoy, eternal hell. Yung kaluluwa nila at saka katawan po. Lahat po itatapon sa apoy. Ito po ay huling paghuhukom. Ano po tayo? Isang video clip. Itinakda sa mga tao na minsang mamatay,
ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sapagkat kaming lahat ay gaya ng maruming bagay, at ang lahat ng aming mga katuwiran ay gaya ng mga basahang marumi, at kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. At ang aming mga kasamaan na kagaya ng hangin ay tumangay sa amin. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng galit na Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay agad-agad na dinadala sa impyerno upang maghintay sa kakilakilabot na kahatulan ng Diyos, dahil kanyang tinanggihan ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dumarating na ang panahon, tinatawag itong dakila at kakilakilabot na araw ng paghatol ng Diyos, na kung kailan ang lahat ng mga nangamatay sa kanilang mga kasalanan ay tatawagin upang humarap sa Panginoong Yesukristo upang mahatulan. Sinasabi ng salita ng Diyos, "At nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, "Wala po ang pangalang iyon, Panginoon." At sasabihin ng Diyos, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inianda para sa diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy." Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman, at sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. Kung hindi kayo maligtas hanggang sa wakas, ito'y tiyang na mangyayari sa inyo. Totoo yun. At mayroon pong tanging lugar para sa makasalanan. Yun po yung impyerno. Actually, si Jesus ay nagsalita ng tungkol sa impyerno maraming beses kaysa langit. Bakit po? Dahil ayaw niya talagang lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Ito ay babala ni Jesucristo. Do not go to impyerno. Kaya nga, detalyado na sinabi ni Jesus ang tungkol sa impyerno. Parang babala. Marcos chapter 9 verse 48 hanggang 49 na kung saan ang kanilang mga uot ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay sa pagkabawaisay asinan sa apoy. Meron po doon entrance, pero wala po labasan. And then, yung impyerno ay walang hanggan. Kung kayo'y pupunta po doon, and then naroon doon sa loob ng 1,000,000 taon, meron kayong pag-asa. Di ba? 1,000,000,000 taon, meron pa kayong pag-asa.
Pagkatapos ng bilyong taon, opo, pabalik, di ba? Lalabas kayo mula sa impyerno. Pero sabi ng Biblia, walang hanggang impyerno. Hindi kayo mamamatay. And apoy din ay hindi papatay. Walang hanggan. Ito ang talagang takon na salita. Kaya, dapat hindi tayo mapunta doon. Ito po ay destination ng makasalanan. Ito ang natutunan natin ngayong gabi. Ako'y sinilang bilang isang makasalanan. Totoo yun? Totoo? Opo. And then, sa buong buhay natin, ako'y nakakasala. Totoo po ito? Opo. Isang araw, tayong lahat ay mamamatay. And then, ito ay hindi wakas. Meron po doon, pakuhukom ng Panginoon. And then, kung hindi kayo maliligtas, kayo ipupunta sa impyerno. Ito'y mangyari sa inyo, 100%. Kung ganon, anong dapat ninyong gawin? Upang pagtatanggap ng kaligtasan, dapat nating magsisisi ng time team. Pagsisisi. Kaya nga po, nabanggit ko ang pagsisisi. Pinakauna. Ano ang pagsisisi? Opo. Kailangan ninyong alamin, kayo'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung mamamatay ka, saan kayo pupunta? Saan po? Sa langit pa rin o impyerno? Sumangayon kayo talaga? Kayo'y pupunta sa impyerno? Talaga po? Hindi? Bakit po mapupunta kayo sa impyerno? Dahil sa kasalanan. Kaya sa gabing ito, pakiusap, manalangin kayo sa Diyos. Isa lamang po. Ano yun? Ito lang. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Diyos, mabaka sa akin na isang makasalanan. Panginoon, nalaman ko, ako'y mapupunta sa impyerno dahil sa aking kasalanan. Pakiusap, mahaba ka sa akin dahil ako isang makasalanan. Kung ganon, tiyang natutulungan ng Diyos kayo. Tiyak po. Sino ako sa harapan ng Diyos? Ako'y talagang makasalanan? Opo. Mapupunta po kayo sa impyerno? Tama po. Kaya po, dapat kayo manalangin sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Kung ganon, bukas po, habang makikinig kayo sa Ebanghelyo, kayo'y tutulungan ng Panginoon. Tutulungan ng Holy Spirit kung kayo'y talagang magsisisi. Naintindihan po? Bukas po, tiyang na meron po kayong tukso. Yung kaibigan ko, kapatid ko, tatawagin nila kayo. Hey, I will treat you. Let's go inasal. Let's go some restaurant. I will treat you. Kailangan po ninyong magpatagumpayan. Dapat kayong tumalo bukas. Kaya nga po, pakiusap, bukas po ulit, tumalo kayo. Okay lang po? Promise po? Okay, salamat po. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya. Alam namin po, Panginoon, hinihintay ninyo kami sa mahabang panahon. And then, ibinigay mo sa amin yung mahalagang oras na ito upang malaman namin ang iyong salita. Lalo na po sa gabing ito, natutunan namin, sino ako sa harapan niyo? Opo, Panginoon,
kami po ay makasalanan pa. Kaya kinakailangan po namin yung habak ninyo, pag-ibig ninyo, at kapatawaran ninyo. Kaya pakiusa, tulungan po kami. At kaming lahat ay magtitipon, Panginoon, naway kaming lahat ay magtitipon bukas upang makinig kami sa iyong ebanghelyo. Pakiusap, kabayan po kaming lahat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.